Good morning po, ma'am. I'm Lance Antonio Sapanto from 11 Velasco, and in today's video, i-explain ko po ang disadvantages of ICT. So, number one, phishing is like an online trickery where scammers pretend to be someone you trust to steal your info. So, para po siyang mga scammers po sa FB, kunyari po, mga friends nyo po, kinukuha nyo po yung mga name. Para po siyang stolen theft identity po. Ganun po siya. So, spoofing is faking an email or website to look legit. So, yun nga po, sale na po siya. Parang identity theft lang po siya. Tulad pa naman, kunyari po, kung mga verified, kunyari po, smart, mga PLDT po. Tapos, pag nimigdan nyo po yung page nila po, yun pala po, fake. So, yun po. So, next po, blackmail or extortion is when someone threatens to spill your secrets or harm you unless you pay up. So, madalas po na kaso dito yung mga sa mga may relationship po, may mga video po sila na 18 plus. So, after po na mag-break, kunyari po, hinaharm po sila, tinetreaten po sila na papakalat mo yung video pag di po sila nagbayad. So, yun po yung pinaka-common po na case. So, yun po. Next, accessing stored communication means getting into messages, emails, or data that saved somewhere. So, same po siya sa hacking. Tulad po, nakuha po yung email nyo, alam nyo po yung password, ganun. Possible po mahack po yun, makita po ng iba, i-share po sa iba, or gawin po, nakawan po kayo, ganun po. So, next, sports betting is when people wager money on the outcome of sport events. It's like making a bet on who will win a game or predicting specific details. Madalas po na kasi dito yung mga nasususpend po ng mga athletes dahil po pumupusta po sila sa mga sarili po nilang sports to influence the outcome and malaki po yung kinikita nila dahil po sa ginagawa nila. So, illegal po yun. Non-delivery of merchandise occurs when you order something online but the seller fails to send or deliver the product. So, madalas po na kasi dito sa Shopee po, yung mga mahal po na gamit, mga phone, laptop, pagdating po bato, ganun po. Electronic harassment involves using technology to intimidate, annoy, or harm someone. Madalas po nangyayari ito sa mga video games or social media po, yung bashing, mga tinitim up po nila, ibabash po nila yung isang tao, ganito. So, para po siya cyberbullying. So, next, child pornography is a highly illegal and harmful material involving the exploitation of minors. So, ito po yung madalas po nakahuli kasi highly illegal po kasi po, age of consent is 18, tapos gumagamit pa siya ng minors na minsan po inaabuso pa po nila. So, illegal po yan. Next, prostitution is the exchange of sexual services for money or goods. So, yun po, pinagkakitaan po nila yon sa, so, minsan po ginagamit po nila platform is internet para po ma-share po yung platform at mas kumita pa po sila. Next, drug trafficking involves the illegal distribution, sale, or transportation of controlled substances. So, madalas po dito nahuhuli po siya sa messenger. Kunyari po may mga planned up po, may mga meet up po na drugs or mga ano po, mga illegal substances po na nakahuli po. So next, criminal copyright infringement refers to the unauthorized use, reproduction, or distribution of copyrighted materials with intent to profit or cause financial harm. So, madalas po dito yung mga movie po. Kinaka-copyright po dito madalas yung mga movie, mga music, which cause po ma-demonetize kung ipopost po sa YouTube, TikTok, or FB po. Ganun po mga common po doon po nangyayari po yung mga copyright. So, yun lang po yung mga disadvantages of ICT. Thank you po.